Kung matatandaan nyo sa ating mga nakalipas na paksa ay tinalakay natin ang imperyo ng Roman. Hinati ni Emperador Diocletian ang imperyong Roman sa kanluran at silangang bahagi. Sa unti-unting pagbagsak ng kanlurang imperyong Roman, umusbong naman ang imperyong Byzantine sa silangan. Kaya't sa videong ito ating tuklasin ang pag-usbong at pagbagsak ng imperyong Byzantine na tinaguri ang Bagong Rome. Sa ilalim ng pamumuno ni Constantine, muling napag-isa ang Imperyong Roman na hinati sa panahon ni Emperador Diocletian. Subalit sa pagkakataong ito, pinagtuunan ni Constantine ang pagpapaunlad sa silangang Imperyong Roman. Inilipat ni Constantine ang kabisera ng Imperyong Roman mula sa Rome patungo sa Byzantium, na sa kasalukuyang tinaguriang Istanbul sa Turkey. Tinawag ang lungsod na Constantinople noong 330 CE. Ang Constantinople rin ang naging kabisera ng isang makapangyarihang imperyo, ang Imperyong Byzantine. Estratehiko ang lokasyon ng Constantinople sa pag-unlad ng imperyong ito. Ito ay dahil sa mga sumusunod na salik, gaya ng mayroon itong natural na hangganan na nagsisilbing proteksyon laban sa mga mananakop. Matatagpuan ito sa mga pangunahing rutang pangkalakalan sa pagitan ng Asya at Europa, at ang malayong kabisera nito sa Rome, dahilan upang mapaunlad ng imperyo ang kulturang Byzantine na kaiba sa kulturang Roman. Naabot ng imperyo ang rurok ng kabantugan sa ilalim ng pamumuno ni Emperador Justinian. Noong 527 CE ay naluklok bilang emperador ng Imperyong Byzantine si Justinian. Itinuring si Justinian na pinakamahusay at pinakamalakas na pinuno ng imperyo. Kinilala siya bunsod ng tatlong dahilan. Una, sinubok niyang bawiin ang nawalang teritoryo ng dating Imperyong Roman. Ikalawa, ipinag-utos niya ang paggawa ng kodigo ng batas. At ang ikatlo ay ginawa niyang marangal na lungsod ang Constantinople. Ipinatupad ni Justinian ang layuning Renovatio Imperii o ang renobasyon sa imperyo. Sa ilalim nito, hinangad niyang mabawi ng Imperyong Byzantine ang mga lupaing nakuha ng tribong Germanic mula sa kanlurang Imperyong Roman. Pinalakas ni Justinian ang hukbong sandatahan ng Byzantine at naglungsad ng malawakang pakikipagdigma laban sa mga tribong Germanic. Biguman si Justinian na ganap na maisakatuparan ang Renovatio Imperii, hindi niya nabawi ang gitna at hilagang Europa mula sa mga tribong Germanic. Nakamit naman ng Imperyong Byzantine ang pinakamalawak na teritoryo nito sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ipinag-utos ni Justinian sa mambabatas na si Tribonian at isang pangkat ng Greek at Roman na scholar na isaayos ang libu-libong batas sa 400 years na pananatili ng Imperyong Roman. Ito ay upang maiangkop ang mga batas sa Imperyong Byzantine. Mula rito, nabuo ang Corpus Juris Civilis o ang kalipunan ng mga batas sibil. Tinatawag din ito bilang Justinian Code. Ang kalipunan ng batas na ito ay ginamit ng Imperyong Byzantine sa loob ng 900 na taon. Naging batayan din ng Justinian Code ang maraming kodigo ng batas sa Europa at sa Estados Unidos. Matapos maisakatuparan ni Justinian ang kanyang malaking proyekto, naging maunlad at masigla ang lungsod ng Constantinople. Ngayon, isa-isahin natin ang karangyaan ng Constantinople. Una na rito ay ang seguridad. Bilang paghahanda laban sa banta ng pananalakay ng mga tribong Germanic, pinatatag niya ang sistema ng tanggulan ng Constantinople. Nagpahukay siya ng kanal at nagpatayo ng 3 pader na tanging daan panlupa ng Constantinople. Isa sa mga pader na ito ay may kapal na 7 metro at may mga toring may taas na 21 metro. Maging ang mga baybayin ng lungsod ay pinalibutan niya ng mahigit 22 kilometrong haba ng pader. Ang ikalawa ay sa ekonomiya. Ang lokasyon ng Constantinople sa pagitan ng mga rutang pangkalakalan sa Asya at Europa ay nakabuti sa ekonomiya ng imperyo. Kinatagpuan ang mga pamilihan sa Constantinople ng mga carpet mula sa Persia, seda mula sa China, mamahaling bato mula sa India at ibang bahagi ng Asya, at alipin, ginto at ivory mula sa Africa. Napasimulan din sa imperyo ang mga bagong industriya tulad ng paggawa ng seda. Ayon sa salaysay, ipinuslit ng mga mangangalakal na Byzantine ang mga silkworm at puno ng mulberry na pinagmumula ng pagkain ng silkworm mula sa China. Ang ikatlo ay ang sining at arkitektura.
Sa Great Palace of Constantinople namuno at nanirahan ang mga emperador ng Imperyong Byzantine. Ipinatayo ito ni Constantine nang ginawa niyang kabisera ang Imperyong Roman. Ito ang Byzantium. Sa panahon ni Justinian, higit na lumawak at naging marangya ang palasyo. Nagpatayo rin si Justinian na maraming naglalakihang simbahan. Pinakakapitagan sa mga simbahang ipinatayo ni Justinian ay ang Hagia Sophia o ang simbahan ng banal na karunungan. Malapit sa palasyo ng Constantinople at ng Hagia Sophia ang Hippodrome na maihahalin tulad sa Coliseum ng Rome. Dito ginanap ang mga karera ng chariot, isang paboritong libangan ng Imperyong Byzantine. Nagpagawa rin si Justinian ng mga aqueduct, pampublikong paliguan, lansangan at mga tulay. Ang ikaapat naman ay ang kultura at edukasyon. Napanatili sa lipunang Byzantine ang mga kulturang Roman at Greek. Malaki ang naging pagpapahalaga ng mga Greek at Roman sa edukasyon. Marami sa kanila ang nakapag-aral sa mga monasteryo, pampublikong paaralan o sa tahanan sa patnubay ng mga pribadong guro. Pinagtuunan nila ang pag-aaral ng Greek at Latin, kasaysayan, filosofiya at retorika. Pinag-aralan din nila ang matematika at medisinang Roman at Greek. Kalaunan, higit na naging maimpluwensya ang kulturang Greek sa Byzantine. Ginamit ang wikang Greek sa halip na Latin sa simbahan, sa mga paaralan at sa pang-araw-araw na komunikasyon. Greek din ang ginamit ng mga iskolar at ng mga monghe sa pagsulat ng mga akda. Naimpluwensyahan din ang kanilang kultura ng kulturang Asyano. Sa panahon din ng imperyong ito, nahati ang simbahang Katoliko. Maliban sa paghahati sa silangang Imperyong Roman at kanlurang Imperyong Roman, nahati rin ang simbahan. Ito ang Roman Catholic Church at ang Eastern Orthodox Church. Noong 726 CE, ipinag-utos ni Emperador Leo III ang pagsira sa mga religious icon. Ayon sa kanya, ang Diyos at hindi ang mga religious icon ang dapat na sinasamba ng tao. Ang isyong ito sa Imperyong Byzantine ay tinatawag na iconoclastic controversy. Ito ang isa sa maraming salik na nagpahiwalay sa simbahang Rome at simbahang Byzantine. Isa ring pinagtalunan ng magkabilang panig ang tungkol sa kung sino ang dapat mahirang sa pinakamataas na posisyon sa simbahang Katoliko. Pinaniniwalaan ng mga taga-kanlurang Imperyong Roman na bilang tagapagmana ni Peter, sa kanila dapat magmula ang Santo Papa at ang Rome ang maging sentro ng simbahan. Para naman sa Imperyong Byzantine, pantay-pantay ang mga sentro ng kapangyarihan ng Katoliko. Ang Patriarch ang pinakamataas na pinuno ng simbahang Byzantine. Kalaunan, humantong ang mga tunggaliang ito sa East-West Schism o Great Schism noong 1054. Kung saan nagkaroon ng alitan sa pagitan ng simbahang Byzantine at simbahang Roman. Naganap ang isang Great Schism noong 1378 hanggang 1414. Tinawag din itong Western Schism o ang Papal Schism. Sa pagkakataong ito, higit sa pagkakaiba sa paniniwalang Katoliko, nag-alitan ang dalawang panig sa kung sino ang magtatangan ng katungkulan ng Papa sa simbahang Katoliko. Masasabing nagsimula ang unting-unting pagbagsak ng Imperyong Byzantine na tumagal ng ilang daang taon. Sa pagkamatay ni Justinian noong 565 CE, may hinang pinuno ang mga sumunod na emperador kay Justinian. Ang patakaran sa pananakop ng mga lupain ay nagdulot ng pagkaunti ng yaman ng imperyo. Dahilan ito upang mawalan ang imperyo ng kakayahang maprotektahan ang silangang bahagi nito. Dagdag na hamon din sa imperyo ang patuloy na pananalakay ng mga tribong Germanic. Noong unang bahagi ng ika-6 na siglo, nagsimulang sakupin ng mga dayuhan ang mga teritoryo ng Imperyong Byzantine. Taong 1453, sinalakay ng mga Ottoman Turk na pinamunuan ni Sultan Mehmed II ang Constantinople. Gamit ang mga kanyon, tinibag nila ang mga pader na nakapalibot sa lungsod at sinakop ang kabiserya ng imperyo. Tinawag ng mga Turk ang Constantinople na Istanbul at ginawang kabisera ng Imperyong Ottoman. Dito nagwakas ang mahigit 1,000 taong pananatili ng Imperyong Byzantine. Sa videong ito ay nakapagbigay kami ng ilang impormasyon patungkol sa Imperyong Byzantine at kung paano to bumagsak. At bilang pagtatapos, nais ko kayong tanungin, paano napanatili ng Imperyong Byzantine ang kulturang Greek at Roman? Kung meron kayong kasagutan, malaya nyo lamang itong ilagay sa comment section. Maraming salamat!